So eto na nga po mga bossing coach team ko, may sinigurado sa Gilas Pilipinas. Panibagong set of lineup ang gagamitin para magpalakas sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na FIBA Asia Cup. Bago natin yan alamin kaibigan, huwag niyo po muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga idol, marami pa rin ngayon sa mga Gilas fans ang dismayado talaga sa naging pagkatalo ng ating national team sa kupunan ng Chinese Taipei, gayon na rin sa New Zealand. Marami kasi tayong nakita dito na mga problema ng Gilas Pilipinas. Unang-una, ang nakita natin na number 1 na talaga na matinding problema ng Gilas dahil nung nawala si Kai Sotto, hindi nakapaglaro, sunod-sunod na at hindi na gumanda ang performance ng ating Gilas Pilipinas. Bakit? Tignan nyo mabuti. Wala ho tayong magaling na rebounder at ring protector. Iba kasi impact ni Kai Sotto mga kaibigan. Bukod pa po dyan, ang nangyari, si Coach Tim Con ay nadala sa sistema niyang experimental. Bakit at paano ko nasabi mga idol? Kung napansin nyo, sa huling naging laban ng Gilas sa New Zealand, nag-experiment dito si Coach Tim Con. Ito nga pong si Kevin Kimbao ay napasama sa starting 5 instead of Japet Aguilar o kaya naman si AJ Edo. Usually, sila naman yung laging nasa starting 5. Pero nga dahil na rin sa jest ng mga Gilas fans at nakita na rin ni Coach Tim Con na kulang tayo sa outside shooting, ipinasok si Kevin Kimbao. At hindi naman talaga naging effective si Kevin Kimbao dahil lang kulang sa Gilas Pilipinas. Hindi lamang outside shooting, kailangan natin malakas sa depensa sa first half pa lamang ng game. Once kasi na maganda ang momentum at chemistry ng Gilas Pilipinas sa first half, kahit sinong makakalaban nila, magtutuloy-tuloy ho yan pagdating ng second half at sa third quarter ng game. Marami ngayon ang nagsasabi, especially yung mga Gilas fans, na dapat palitan po yung starting 5 lineup ng Gilas Pilipinas at magdagdag po ng ibang mga player, at syempre dapat yung idadagdag wag po ibabangko. Mga kaibigan, lilinawin ko lang hindi si Coach Tim Con papalitan ng ibang coach dahil natalo ang Gilas Pilipinas. Si Chot Reyes na naman ang sinasabi nyo napapalit, hindi pwede yan mga kaibigan. Iba pa rin ang merong Coach Tim Con mga kaibigan, mas maganda ang sistema. Natalo man tayo, normal lang yun. Siyempre game talaga, at nakita naman natin kulang at wala tayong Kai Sotto. Ngayon tingnan natin mabuti mga kaibigan. Marami tayong napansin na halos din ang lineup ka ni Coach Tim Con, nasa starting 5 at karamihan sa lineup ng Gilas Pilipinas sa final 12 ay mas marami yung mga Hinebra player. Napansin natin yan mga kaibigan dahil nandiyan si Japet Aguilar, ito nga pong si Justin Brownlee, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, and usually lagi pa silang nasa starting 5. Bakit mga kaibigan? Alam nyo, pinaka rason dyan kung bakit marami ang nasa Barangay Hinebra dahil alam na ni Coach Tim Con at ng mga Barangay Hinebra player yung sistema ni CTC. Ibig sabihin, bukod sa triangle offense, yung sinasabi nating tinginan lamang o yung iuutos ni Coach Tim Con, gamay na, which is number 1 ho na pagkakamali yan. Bakit? Hindi po nabibigyan ng opportunity o pagkakataon yung ibang mga player natin, yung mga nasa UAAP, nasa B-League. Marami tayong magagaling na mga potential player na hindi po na papakita yung kanilang tunay na galing. So mga kaibigan, narito yung mga update natin, which is nakita natin dito at ayon na rin sa ibang suggestion na dapat po mga kaibigan palitan ho etong si Scottie Thompson. Marami nagsasabi si Scottie dapat dyan na talaga yan dahil hawak yan ni Coach Tim Con. Pero kung sa karangalan naman ng ating bansa at mananalo ang Gilas Pilipinas o magpapalakas, mas maganda mag-sacrifice na. Wag na natin pairalin na hindi bata yan ni Coach Tim Con Hindi pwede yung ganon. Si CJ Perez, si Monson at si Obtana maganda sana mga kaibigan magpahinga muna sila at ipasok naman etong si Jordan Heading. Well, legit na shooter yan mga kaibigan Sa Strong Group Athletics ng Pilipinas, dyan yung makikita yung mga highlights ni Jordan Heading, which is napaka-satisfying at talagang magaling talaga mga kaibigan, hindi tayo mapapahiya. So QMB, matagal na yan may imbitasyon sa Gilas Pilipinas, nagka-problema lamang sa kanyang passport at inaasahan maglalaro na ho siya sa FIBA Asia Cup ngayong Agosto. At eto naman pong si Tolentino, si Verfield at syempre Renz Abando mga kaibigan. Marami nagsasabi na talagang deserving si Abando na mapasama sa starting 5 lineup ng Gilas Pilipinas, sa lineup ng Gilas Pilipinas. Marami din tayong nakuha mga update, may mga choices kasi kung titignan ho ninyo, QMB, Jordan Heading,
o RJ Abarrientos. Yan yung Team A na sinasabi natin na posibleng mapasama yung tatlong player na yan. At meron din tayong by choice na si QMB, Jordan Heading, Orange Abando. Mga kaibigan, sa tingin nyo, saan kayo dito pwesto, no? Para sa akin, doon ako sa side na merong Abando, no? Bakit si Renz Abando, mga kaibigan? Hindi lamang siya pang depensa, no? Nakakadepensa kasi siya eh. Halos lahat ng position, mga kaibigan, ay nagagawa po ni Renz Abando. Mabilis na point guard, nakita nyo naman, no? May shooting din sa labas, may depensa pa kahit sabihin natin hindi siya ganoong katangkad, no? Nakakasabay po sa mga ex-NBA player. Mga kaibigan, marami tayong nakitang factor kung bakit natatalo ang Gilas Pilipinas. Pero syempre, nagkakaroon tayo ng sinasabing learning experience. Well, ang galing yan dito kay Chot Reyes, pero ngayon nakikita nyo si Coach Tim Con mismo ang nagsasabi na learning experience yung nagiging pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas. Do may pagkakataon na nagkamali si Coach Tim Con, aminado tayo doon sa starting 5 kontra po sa New Zealand. Ito pong si Kevin Kimbao, dapat si Japet o kaya si Japet o kaya si AJ Edong nasa starting 5, hindi si Kevin Kimbao. Pero alam nyo, experimental yun ni Coach Tim Con para masubukan nga po, no, yung panibagong lineup o sistema na mangyayari nga po sa ating Gilas Pilipinas. Marami ding choices, no? Meron ding mga nagsasabi na dapat nga po alisin itong si Amos, si Obtana, si J. Perez, Japet, no? Well, Japet Aguilar para sa akin okay siya, mga kaibigan. Ka-twin tower po ni Junmar Fajardo mahalaga. So dapat banitili itong si Japet. At ito naman pong sinasabi natin dapat idagdag, paulit-ulitin ko sa inyo, Jordan Heading, RJ Abarrientos, nasa choices ng ibang mga fans ng Gilas, no? Bakit kaya? May mga fancy fast kasi na ginagawa si RJ Abarrientos na gumaganda yung highlights, pero hindi natin kailangan, no, sa Gilas Pilipinas ng mga exhibition na fancy fast, yung mga ganun ba. Ang kailangan natin yung sure ball na makakapagbigay ng puntos at makakagawa ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. Si Renz Abando, QMB, Justin Baltasar, no, at QMB. Dagdag husana na sentro ito sa ating Gilas Pilipinas na magpapalakas pa. So mga kaibigan, eto na ang update natin, no. Kahit tatalo ho ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei at sa New Zealand, nasa pang top 2 pa rin tayo sa standings, no. Nangunguna ang New Zealand at may slot tayo para maglaro nga po sa nalalapit na FIBA Asia Cup ngayong nalalapit na Agosto. So maraming pang pagbabago yan. Abangan natin yung mga next update nga po patungkol sa Gilas Pilipinas. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.